Pinakamarerecommend ko ang PNB OFW Savings Account sa ating mga OFW. Umpisahan natin. Ano ba yung mga pros na may malapit na satellite office ang isang Philippine bank sa area mo? Kunwari, taga Jeddah ka, Riyadh, Qatar, Kuwait, Bahrain. Una dyan is yung hassle-free account opening. So, mapapadali para sa'yo. Kunyari, pwede kang mag-apply sa kanila in person and ma-assist ka ng representative ng PNB sa pag-fill out ng form, pati yung document verification mo is mapapabilis. Pangalawa is i-skip natin. Dito tayo sa pangatlo. Ito yung paborito ko, yung number 3, on-the-spot banking support. So, since may malapit na satellite office sa'yo, once na nawala yung ATM card mo, o kaya nagkaroon ka ng fraudulent transaction, na-hack yung card details mo, pwede mong kontakin kaagad yung satellite office para ipablock yung ATM card. Pwede mo rin puntahan yung PNB satellite office para mag-request ng panibagong ATM card. Tapos, 15 to 20 banking days is matatanggap mo na yung bagong physical ATM card mo. Next is, ano pa ba yung mga issue? Account updates. Once na nag-deactivate yung Philippine SIM card mo, so kailangan mong baguhin ulit yung mobile number na registered dun sa PNB account mo. So pwede kang pumunta agad sa PNB satellite office para ipa-update yung account information mo naman para matanggap mo na yung mga OTP ulit. Tapos nyan is get help with Mabuhay Miles enrollment. Bali kasi dito sa PNB OFW savings account natin, maliban sa pagiging savings account niya, may additional feature yung ATM card na nag-earn ng Mabuhay Miles points. So habang ginagamit mo yung ATM card pambayad dun sa mga online shops o kaya sa mga physical stores sa Saudi, is nag-earn ka ng Mabuhay Miles. So dito sa PNB Satellite Office, pwede ka rin niyang i-assist sa pag-enroll mo ng Mabuhay Miles account. Tapos pwede ka rin niyang i-assist dun sa bank setup mo and pati yung card activation mo naman. Next naman is number 4, safer transaction. Para maiwasan mo din yung mabiktima ng scam at saka mga phishing. So pwede kang dumiretso dun sa satellite office para dun mo gawin yung mga major transaction mo. Number 5 is digital banking assistance. Kung nahihirapan kang gamitin yung banking app, pwede kang humingi ng tulong dun sa satellite office. Pwedeng puntahan mo o kaya kontakin mo sila via WhatsApp kung simple lang naman yung tanong mo sa kanila. Next is yung travel and reward support. So since nag-earn nga kasi ng Mabuhay Miles points yung paggamit mo ng ATM card, so matutulungan ka nila kung gusto mo nang i-claim yung reward points na na-earn mo na. Legal and financial clarity. So pwede ka rin magpa-assist kung nakakonect ang SSS Pag-ibig mo dito sa PNB account mo. Kasi dun sa settings ng Pag-ibig, pwede natin gamitin ang ating bank account, let's say yung PNB OFW savings account, para dito papasok lahat ng loan mo, mga disbursement, pati sa SSS, ganun din. Pwede natin iset yung PNB OFW savings account natin bilang tagatanggap ng mga loans natin, pension, ganyan. Kung interesado ka na mag-open ng PNB OFW savings account, so para malaman natin yung satellite office na malapit sa iyo, mag-open ka ng Google Chrome, i-search mo PNB OFW, tapos i-tap mo to. Maglo-load yung webpage ng PNB, tapos itatap natin dito is yung locate a branch near me. Tapos maglo-load yung PDF file, andun lahat ng mga bansa, pati mga cities na meron satellite office ang PNB, tapos kontakin mo na lang kung ano yung malapit sa iyo doon. Para sa mga OFW na nasa Middle East, pwede mong i-search yung PNB Middle East, tapos itap mo to. Lalabas dito yung mga area kung saan may branch yung PNB, katulad ng Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, tapos yung mga banking hours nila, pati yung mga contact numbers na meron yung bawat branch na to. So kontakin mo lang, tapos pa-assist ka kung nasan sila, and i-assist ka nila kung paano mag-open ng account. Katulad nito, marami sa Riyadh, tapos meron sa Jeddah, Bahrain, Qatar, Kuwait. Tapos nasa kanan naman is yung mga contact number nila. Actually, meron din sa Khobar. So, kontakin mo lang yung isa sa mga nasa Riyadh, tapos ibibigay nila sa iyo yung number ng representative para sa Khobar. Punta tayo ngayon sa account features ng PNB OFW Savings Account. So, walang initial deposit, wala ring maintaining balance. Siguro depende na lang kung
kung sa Philippines mo binuksan yung OFW savings account mo, ganito yung sistema. Pero kung sa abroad, mas maganda, tanungin mo na lang din muna yung representative kung meron bang initial deposit or wala. Tapos, interest earning account. So, mag-earn yung savings account mo ng 0.1% kada taon as long as lagpas na siya ng 10,000 pesos. Tapos, next naman is yung PNB PAL Mabuhay Miles Debit Mastercard. So, yung paggamit mo ng ATM card mo is mag-earn niya ng Mabuhay Miles. So, yung Mabuhay Miles na yun is pwede natin ipang-avail ng flight sa Philippine Airlines. Punta tayo sa fees and charges. So, for dormancy fee, 0 pesos. Maganda yan kasi once na kunwari may ipon ka dito sa PNB mo, tapos hindi ka nakapag-deposit or withdrawal sa loob na isang taon, wala pa rin sisingilin sa'yo yung PNB. So, walang mababawa sa ipon mo. Punta tayo sa named debit mastercard. 50 to 20 banking days yung issuance ng card. So, matatanggap mo yung physical ATM card mo sa abroad. Maganda din pag nag-request ka ng ATM card replacement. So, mag-apply pa din yung 15 to 20 banking days kung nasa Saudi ka. Kung sa Pinas mo ginawa yung OFW savings account mo, agad-agad matatanggap mo yung ATM card. Ito naman yung requirements para makapag-open tayo ng OFW savings account dito sa ibang bansa. Ang ginawa ko example sa picture is sa Saudi Arabia. Ang kailangan natin i-present is valid ID, katulad ng passport, at saka employment contract. Pero kung wala kang employment contract copy, pwede natin gamitin yung proof of remittance, yung mga resibo ng padala natin. So kunwari, STC Bank, pwede mo i-print yung resibo mo. Siguro kung wala kang printer, i-save mo lang yung file as document, ipapasend niya sa iyo via email kung magkausap na kayo nung PNB representative. Tapos kailangan mo lang i-fill out yung form para sa account opening at saka signature card. Tapos ayun, magagawan ka na kagad ng PNB OFW savings account nun. I-double check mo na lang dun sa PNB representative na malapit sa iyo kung pwede natin gamitin yung ikama. Punta naman tayo sa fees ng ATM card ng PNB OFW savings account natin pag gagamitin natin abroad. Una dyan is yung ATM cash withdrawal or pag withdraw natin yung pera sa ATM machine, 150 pesos yung charge. Balance inquiry sa ATM machine, 75 pesos. Decline transaction, pag nag-withdraw ka tapos kulang pala yung laman o kaya bumili ka sa tindahan tapos bitin pala yung pera mo, 25 pesos yung charge nun. Foreign transaction fee or international transaction fee is 2.5% ng total amount. Okay, kung titignan natin dito sa example sa ilalim, kung bumili ka ng worth 100 real sa grocery, magdadagdag tayo ng 2.5% bilang international transaction fee. So 2.5 reals yun. Pag kinonvert natin into peso, bali may patong siya na 37.5 pesos. Okay, so maliit lang. Kaya pinaka-recommend ko, kung meron kang PNB OFW ATM card, gamitin mo kagad yan pambili sa mga online shops o kaya sa mga physical stores. Ang iiwasan natin dito is yung pag-withdraw sa mga ATM machines kasi may charge yan na 150 pesos kada withdraw. Ito na may additional feature na meron ang isang PNB OFW Savings ATM card. So sa bawat 250 pesos na ginagastos mo gamit ang ATM card is mag-earn ka ng 1 Mabuhay Mile. So pag nasa 50,000 na yung ginastos mo sa ATM card, nasa 200 Mabuhay Miles na yung makukuha mo. Sino yung mga eligible? Yung mga online shop, katulad ng Tamara, Tabi, Noon, Extra Store, Amazon, AliExpress, iHerb, Shopee, Lazada. Sa lahat ng yan, pag ginamit mo yung PNB ATM card mo, is mag-earn ka ng Mabuhay Miles. Pati mga physical stores, mga bakala, tindahan, grocery, restaurants, mall. So lahat yan is qualified para mag-earn ng Mabuhay Mile. Ang hindi lang kasama dito is mga ATM withdrawals, fund transfers, bills payments, at saka cash advances.